Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Okay, alhamdulillah. Ang aralin natin ngayon ay al-muzakkar wal-muannas. Okay, sa literal na kahulugan, al-muzakkar, ang lalaki, wal-muannas, pang babae. Masculine form or feminine form. Dahil nga ang mga kalima Arabiya, mga salitang Arabi, ay nahati sa dalawa, pang lalaki at saka pang babae. So, meron tayong hinati natin ito sa 4 na klase para makilala natin kung alin ang muzakkar at saka alin ang muannas. Ang muzakkar actually, maliban sa pang ito ay pang lalaki, ito yung ginagamitan natin ng isyara na hadha. Nakuha natin yung sa unang aralin. Ginagamitan ng hadha. So, yun ang pang lalaki. At yung muannas, yun naman yung ginagamitan ng hadhihi. Okay? Hada. Okay. Una, makikilala natin kung ito ay muzakkar at muannas sa pamamagitan ng kahulugan, ma'na. Yung ma'na nito. Halimbawa, mudarris. So, malalang mudarris, ibig sabihin guro, teacher na lalaki, mudarris. Pero pag babae, mudarrisa. Okay? So, yung alam naman natin na yung mga muzakkar, lalo na sa mga trabaho, kapag gusto mong maging pang babae, lalagyan mo lang ng taol marbuta. Okay, so mudarris, teacher, mudarrisa, teacher na babae, tabib, doktor, pero pag doktor na babae ay tabiba, ustaz, ustaza, jamil, magandang lalaki, jamila, magandang babae, saghir, maliit, saghira, maliit na babae. Okay, so yung malalaman mo sa pamamagitan ng kahulugan. Diba? Walad. So, hada walad, hada mudarris, hada imam, ustad. Okay. Minsan din, khalifa. Okay, kahit na meron siyang taol marbuta, pero ang ibig sabihin kasi ng khalifa, actually kasi ang khalifa is pang lalaki lang, yung kahalili, leader ng mga Muslim. So, khalifa. So, kahit na meron siyang taol marbuta, pero ang kahulugan niya ay pang lalaki, so ang gagamitin pa rin dyan ay hada khalifa. Hamza. Okay, kahit na meron siyang taol marbuta, pero ang Hamza ay pangalan ng lalaki, pang lalaki. So, ang gagamitin niya dyan ay hada. Man hada? Hada Hamza. Okay? Sino siya? Sino yan? Siya. Yan si Hamza. Hamza. Man huwa? Okay. Huwa Hamza. Umar, Muhammad. Ayun, Umar, Muhammad. Ahmad, Nasif. Okay? So, maraming mga pangalan na pang lalaki. May taol marbuta man siya o wala. Kapag ang kahulugan niya ay pang lalaki, hada ang gagamitin. Okay. Mudarrisa sa babae, hadhihi, ni imra'a, lalaki, babae, bint, batang babae, ustaza, teacher na babae, tabiba, okay, hadhihi, ha'id, ibig sabihin yung babaeng may regla, okay, meron siyang bisita, so ha'id, although wala siyang taol marbuta, pero ang ha'id ay pang babae lang, dahil babae lang naman nagkakaroon ng regla. Hamil, buntis, babaeng buntis, talik, yung babaeng hiniwalayan, okay, divorce na babae. Kasi meron din yung pang babae lang talaga na ginagamit talaga, baghi, ibig sabihin is may babaeng mababang lipad, okay, tapos imra'atun baghi. So halimbawa sasabihin mo, imra'atun ha'id, hindi mo, hadhi imra'atun ha'id, okay. So, hindi mo pwedeng sasabihin imra'atun ha'ida o hadhi ha'id. Okay. Ito ay may regla. Okay. Halimbawa, katulad din ng talik, sayyib. Okay. Zainab. Mga pangalan ng babae. Zainab, Aisha, Salma. Okay. Kung minsan karaniwan, malalaman mo ang pangbabae kapag meron itong alif maksural o kaya ay hasna kapag ito ay merong alif mamduda. Okay, siyempre, yung taol marbuta katulad ng Fatima, Aisha, Khadija. Okay. So, yan. Diyan natin malalaman kung ito ay hada o hadihi ang gagamitin. So, hada pang muzakkar, hadihi pang muannas. Okay. Sa mga bagay naman na hindi natin alam,
kung ito ba ay pang lalaki o babae o lalaki ang kahulugan, malalaman natin na ito ay muzakkar al-muannath, yung karaniwan ay kapag wala itong ta'ul marbuta. Halimbawa, bab, pintuan, kitab, aklat, daftar, notebook, bike, bahay, masjid. Okay? So lahat ng mga walang ta'ul marbuta, in general, ay hadha ang gagamitin. Okay. Pag meron namang ta'ul marbuta, katulad ng sayyara, sayyaraton o sayyara, sasakyan, sabura, blackboard, waraka, papel, madrasa, o dahil merong ta'ul marbuta, in general ay gagamitan ng hadhi. Yun ay muannas. Pero hindi lahat. Okay, hindi lahat. Pero karamihan ay yon. Doon natin malalaman yung mga bagay kung ito ba ay hadha o hadhi na pang muzakkar o pang muannas. Sabi mo, hadha bab, hadha qalam. Okay? Hadhihi mimsaha. Dahil siya ay muannas. Okay. Pangatlo ay meron yung mga kalima, mga salita sa Arabe na unisex siya. Pwedeng pang muzakkar, pwedeng pang muannath. Ibig sabihin, pwede mong gamitan ng hada, pwede rin namang hadhihi. Pero ito ay bibihira lang. So, ang mga halimbawa nito ay sikin, kutsilyo. Pwede mong sabihin na hada sikin o kaya ay hadhihi sikin. Okay? Alhamdulillah. Halimbawa, lisan, dila. Pwede mong gamitan hada lisan o hadhihi lisan, suq, palengke. Tariq, daan, sabil, daan, dalu, daluun, o dalu, hada or hadhi, balde, silah, armas, unok, leeg. So, pwede mo sabihin na hada, unok, hadhi, unok. So, meron yun yung pangatlong klase na unisex. Pwedeng muzakkar siya, pwede siyang muannath, pwede mong gamitin ng hada o kaya ay hadhihi. Okay. Meron din naman na although wala siyang ta'ul marbuta, pero ginagamitan siya ng pang muannath. Okay, so ang gagamitin natin dyan ay hadhihi. So kalimbawa ng dar, tilkadar. So minsan, yung hadhihi ang kapatan niya pag malayuan ay tilka, at yung hadha pag malayuan ang gamit niya ay zalika. Okay, dar, shams, hadhihi shams, o tilka shams. Al-ard, lupa. Okay, lupa, hadhihi ard. So dar ibig sabihin is lugar na pinagtitipunan, bahay, parang bahay din siya. Actually, darul arqam, ganun. Okay, dar. Shams, tawag nito ay araw, ard, lupa, ain. So meron din yung nagiging muannath siya. So palatandaan ko bakit siya muannath kapag pares. Kapag pares, ang ginagamit doon ay muannath, hadhihi ain, ibig sabihin mata, hadhihi ain, kahit isa lang ang sinasabi mo. Okay, rijl, paa. So pag may mga doble, pag pares, lalo na sa katawan, tenga, hadhihi uzun, ang gagamitin mo ay muannath. So actually ito yung pinaka basic niya. Pero actually meron pang mas complicated dito, pero saka na natin yun inshallah sa mga advanced na yun inshallah subhanahu wa ta'ala. Sana hingin natin sa Allah na umabot tayo doon. Maraming salamat. Huwag natin kakalimutan duat.webs.com/mufradat at saka yung palagi nating sinasabi na magsaulo ng mga mufradat at magsalita kahit mali, din magpaturo sa mga ustad. O pwede kayo mag-post ng mga questions sa amin. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.